Naghahanap ka ng dekalidad, maraming pyesa at higit sa lahat mapormang motorsiklo? Well, ito ang RS125. Bakit mo kukunin ngayon 2024? Tara, pag-usapan natin yan. Boss Motovlog. Okay, dito sa Transcycle San Pedro Laguna ay kumpleto na dito ng mga brands ng motorsiklong kailangan mo. May Kawasaki, Honda, Suzuki, Yamaha at kung ano-ano pa, mga pamasada, meron din sila. At kumpleto sila dito, may service center at yung mga parts na kailangan nyo ay makukuha mo dito. Huwag na nating patagalin pa, ang pinakapakay nating motorsiklo walang iba kundi ang Honda RS125. Bakit ito ngayon 2024? Napakasimple lang po ng dahilan. Dahil ang motor na ito ay matagal na sa market, madami kang piyesang makukuhanan nito, kaya kahit kumuha ka nito ngayon, kayang tumagal na mga 10 taon pa pataas ang motorsiklo mo dahil nga sa dami ng availability ng piyesa. Kahit waldas kang gumamit, umulan, umaraw ang motor na ito, ay hindi po basta bibigay, at kahit bumigay man, nakasuporta ang after sales support ng Honda. Kaya maaasahan mo, magagamit mo ng gusto ang motorsiklo, sagad-sagaran. Ito din ang makina ng XRM 125, ng umpisa ay 110 pa, at nagsishare po sila ng engine na 9.5 horsepower ang kayang isipan nito. 125cc single cylinder 4-stroke air-cooled ang kanyang cooling system, at ang maganda sa RS, nung mga bago pa lang ito, ito po yung halos sumabay sa Raider R150 na 125cc. Medyo mahal ang Raider 150 ng mga time na yon, mga early 2000. Carburetor era pa lang noon, kaya naman mas tinatangkilik itong RS125 dahil unang-una meron tong compartment, hindi ganong kataasan ng presyo. Napakadaming groups at community ang nabuo dahil sa motorsiklo na ito, dahil malawak ang utak mo, pwede mong i-customize at hindi ka na magpapalit ng handlebar kagaya ng XRM nung umpisa, pinapalitan ng handlebar para i-lower ang motor. Dito hindi mo na kailangan gawin yon dahil naka-clip on handlebars na siya. Makukuha mo na agad yung tindig na nais mo nang hindi ka na nagpapalit. Straight from the casa ay makukuha mo na agad yung forma na hinahanap mo dito. Yung mga buttons nito walang binabago at may mga konting pagbabago lang pagdating sa pairings nito, pero overall hindi pa rin po nagbabago ang makina nito. Ganun pa rin siya. Ginawa lang itong fuel injected para mas tipid sa gasolina at syempre pumasok din sa European standard. Pero syempre ang pinaka top priority nito ay ang Asian market kagaya natin, dahil sa height nito na mababa lang at pasok na pasok sa seating height ng mga Pilipino o yung mga Asian people na kagaya natin na hindi binayayaan na masyadong katatangkaran. Tamang-tama to at napakaganda niyang gamitin pang araw-araw, pang sundo sa eskwela, pang trabaho, pwede na rin. May push start, meron ding kickstarter para kung sakaling malobat ang baterya mo, may pamadjak ka pa rin sa motorsiklo mo. Yun lang ang kagandahan sa mga dating carburetor, kahit wala kang baterya, aandar ang motor mo. Pero kasi sa mga fuel injected na kagaya nito, mahalaga dito mapanatili mo yung kalidad ng iyong baterya. Kaya suggest ko sa inyo, huwag kayong maglagay ng mga matataas na amperahe ng ilaw na nagkukos ng pagkalobat ng inyong baterya. Naka-disc brake ang unahang gulong ng RS125. Sa likod naman po ay drum brake. Wala siyang version na nilabas na parehas naka-disc brake. Sa XRM mo makikita yung parehas naka-disc brake harap at likod. Pero ang maganda naman dito, kung gusto mong ipa-modify yung iyong likurang preno, pwede mong kunin yung sa XRM 125. Sukat na sukat po yan mga boss. Pati na rin yung caliper. Ikakabit mo na lang yan kung gusto mong mag-modified. Wala itong version na naka-mags, kaya gaya ng sabi ko sa inyo, kung gusto mo i-customize, pwede mong kunin yung mags ng XRM 125. Yan ang kagandahan dito sa RS. Ready for customize po ito. At base bike na base bike po yung datingan nito, lalo na kung isasabak mo sa mga show, napakaganda ang i-modified. Ang RS125 ay nagsimula pa noong 1995. Hango din ito sa makina ng Honda Wave 110 pa nung umpisa, na nag-share din ng makina ng XRM na 110 pa noon. And enhance, ginawang 125cc para magkaroon ng option ng mga consumer dahil na rin sa sumisikat noon na racing underbone dito sa atin sa Southeast Asia. Napakahaba na din ng nilakbay ng RS na makina nito at hanggang ngayon po ay nandirito pa rin sa atin sa Pilipinas. Dito na ina-assemble yan mga bossing ha.
ang RS125 na ito, kaya napakadaming piyesang makukuha ng ka sa market. May under seat compartment at ang kanyang fuel tank capacity ay 3.8 liters. Napakababa lang ng maintenance dahil bukod sa langis ng pinapalitan, wala ka nang papalitan dito kundi gulong, air filter. Pwede mo na ipang araw-araw, pambardagulan o kahit waldas kang gumamit, hindi po bibigay ang makina nito. Basta't wag mong patutuyuan ng langis. Nagkakahalaga ngayon ng 75,900 at nagkakaiba-iba lang sa mga kasayan. Depende sa pupuntahan. Papakita ko naman sa iyo ngayon ng RS 2016 model. Ito po ay carburetor type pa. Siyempre kung siya ay naka-RS, gamit ko naman ang aking XRM 2010 model. Dito lang po kinuha yan mga bossing sa XRM 125. Hanggang sa muli, paalam!